Ang Philippine National Police ay nagsagawa ng isang training exercise at bumuo ng isang grupo sa direktiba na rin ng ating Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ang naturang grupo ay nagsasanay upang may sagawa ng maayos, organisado at may mataas na antas ng training ang ating police force. Ito ay binuo sa direktiba din ng Chief ng Philippine National Police ang pagsasagawa ng ilang pagsasanay patungkol sa mga crisis operations. Tinawag itong PNP Crisis Action Force o CAF. Ang PNP CAF Mass Assault Team ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at may wastong kakayahan sa ganitong uri ng pagresponde, kung kaya't dumaan sila sa isang uri ng training upang ma-develop at mapalawak nito ang kanilang kaalaman sa pag-manage ng crisis situation. May tatlong parang itinuturo para makapasok sa mga pinto. Una, ang main door. Ikalawa, ang emergency door. At ang ikatlo ay ang windshield. Ang Crisis Action Force Train Assault Team ay binubuo ng 4 na teams. Isang entry team, 2 security at ladder team, at 1 window assaulting team. Sila ang nakatalaga upang i-rescue ang hostages at alisin ang mga threats o nakakasagabal sa pag-operate sa loob ng tren upang mas mabilis ang pagkilos at masagip ang mga hostages. Kung kaya't, mas lalo pang pinaiiting ng ating Philippine National Police ang kapabilidad nito sa pagsasagawa ng ilang trainings at pag-improve ng mga techniques nito na pwedeng magamit sa pagkakataong may emergency situation. Bahagi ng training ng Crisis Action Force ay ang aircraft counter-hijacking operations. Ang pinakalayunin ng assault team ay kung paano makakapasok sa mga pinto at magamit nila ang iba't ibang techniques. Ang PNP CAF ay hinati sa 2 team na gagamit naman ng mobile staircases upang makapasok sa mga loob ng eroplano at upang alisin ang anumang hadlang o threat sa loob ng aircraft. Ang technique na tinatawag na Tactical Explosives Entry, isa ito sa huling plano o option na isinasagawa kung sakaling di mapasok ang loob ng eroplano. Ang explosive breaching ay nangangailangan din ng iba yung pag-iingat sa proseso at paggamit nito upang maiwasang madamay ang mga hostage o aircraft personnel at ang mga PNP CAF personnel. Ipinapakita din dito ang kakayahan sa tamang pagresponde sa isang hostage crisis kung saan inaalam at sinisiyasat ang buong lugar at sitwasyon upang makatiyak na ligtas ang mga bihag o ang hostage taker maging ang kaligtasan ng bawat isa, civilian man ito o rescuer. Gagalugarin ng Vessel Assault Team ang buong barko magmula sa upper deck patungo sa main deck at lower deck. Susunod naman dapat i-secure ay ang engine room. Ito ang pinakamahalaga at tinatawag na heart of the vessel or ship dahil nandito ang kontrol kung paano patatakbuhin ang barko, kung kaya't mabusisi at maingat ang ginagawang pagsisiyasat rito. Sabay-sabay nilang gagawin ng exercise training sa magkakaibang team, kung kaya't lahat ng area sa barko ay dapat masecure, lalo na ang mga taong nasa loob nito. Ang training ng PNP Crisis Action Force ay naglalayon na mas pag-ibayuhin pa nito ang kakayahan ng police force sa pagharap sa mga emergency situation o crisis operation. Kailangan ang nararapat at naaayon na disiplina, focus, angkop at sapat na training exercise ng kapulisan, partikular sa CAF personnel, upang masugpo ang anumang banta ng terorismo at krimen sa bansa.